Hello, good day mga boss. Ulit ng DIY Kurips. So, may nabasa lang ulit ako sa comment section na nagtatanong siya, okay lang daw ba na mag-install siya ng MDL na hindi siya gagamit ng relay tapos i-tatap niya directly sa battery. Tapos hindi siya gagamit ng fuse. Yan. So, tignan natin yung sinasabi niya. Paano ba yung sinasabi niya? Ganito yung tinutukoy niya doon. So, meron kayong 3-way switch. Yung pinakagitna, ayan yung pinaka-common or dyan yung nilalagyan yung supply. So, ayan yung i-connecta natin sa battery. Yan. Tapos, dun sa MDL natin, so ang sinample na lang natin yung 3 wires na MDL, yung merong ground, may high at saka low. So, ang gagawin nyo, yung negative or yung ground, lagay nyo na sa body ground. Tapos, yung high na wire, pagsamahin nyo na, kukonekta nyo dito sa isang terminal nung 3-way switch natin. Tapos, yung low, pagsamahin nyo na rin. I-connecta nyo na siya dito sa isang terminal ulit nung 3-way switch natin. Ayan yung tinatanong niya, okay lang daw ba na mag-install siya ng mini driving light na hindi gagamit ng relay, hindi gagamit ng fuse, na ida-directly niya na kukonekta dito sa battery. Yan. Hindi daw ba masisira yung battery niya? Hindi daw ba masisira yung mini driving light niya? At saka isa pa nga pala doon sa info na sinabi niya, ang mini driving light niya daw is 20 watts lang. So, ayun, mahalaga yun, Yan. Kung ang auxiliary lights nyo, or kahit na anong accessory, mababa lang yung wattage or yung consumption, okay lang na hindi kayo gumamit ng relay. So, yung 20 watts na sinasabi niya, mababa lang yun, parang mga nasa 3 amperes lang hata yun. So, okay na yun na hindi kayo gumamit ng relay. So, walang issue na hindi kayo gagamit ng relay. Pero yung sinasabi niya hindi siya gagamit ng fuse, ayun ang hindi okay. So, ang mangyayari kasi, halimbawa itong wire na to na balatan, dumikit to dun sa body ng motor nyo. Yan. Mangyayari dyan, mag-short circuit yan. So, itong wire na to, susunugin niya to. Yan. Masusunog tong wire na to. Ayun na yung pinaka-minimum na pwede niyang ma-encounter. Masunog tong wire na to. Yan. Pagka nag-short yan. Tapos, masunog yung harness kung nakadikit man to sa harness. Yan. So, kung mag-install kayo ng accessories, kahit na anong accessories, maglagay kayo ng fuse. So, ang sasuggest ko dito, maglagay ng fuse. So, dito ka maglalagay ng fuse. Yan. Ilang ampere na fuse yung kailangan mo ikabit, kung 20 watts yan, divide mo lang sa 12 volts. So, dalawa to, 20 plus 20, mga nasa 40 watts pala. 40 watts. 20 watts, 20 watts, so 40 watts. Divide mo sa 12 volts, mga nasa 3. 36. 4. Nasa 3.3. Yan. 3.3 amperes ang kailangan mong fuse. So, pwede ka maglagay dyan kahit na mga 5 amperes na fuse. Dito lagay mo 5 amperes na fuse. So, wag kayong mag-install ng accessories na walang fuse. Kasi pagka nagka-short yan, masusunog yung wiring nyo. Pero kung naglagay kayo ng fuse at nag-short yan, puputok lang yung fuse, hindi masusunog yung wiring nyo, hindi magkakaproblema yung mga harness nyo.
Tapos tanong niya, magkakaproblema daw ba yung battery? Hindi, no? Maraming accessory yung tinatap directly sa battery, hindi nagkakaproblema yung battery. So, hindi siya magkakaproblema. Kahit na magtap kayo ng mga accessories directly sa battery, walang issue yon. As long as tama yung pagwawiring. Ano yung nakikita kong major na problema dito sa ganitong klase ng wiring? So, kung mapapansin nyo, no, kumuha siya directly sa battery. So, ito, all the time, meron tong 12 volts na supply na napupunta dito sa switch. So, yung switch nyo, meron yan 12 volts na supply all the time. Kaya pagka pinindot nyo to, yan, pinindot nyo to, susupply niya to ng positive, iilaw yung mini driving light nyo. Kasi meron kayong negative, meron kayong positive, iilaw yung high beam. Pagka pinindot nyo to, yan, gagapang dito, iilaw naman yung low beam. So, all the time, meron siyang supply. So, ano yung magiging pinakamalaking problema nyo dito? Pinakamalaking problema nyo dito, pagka pinagtripan sa parking yung motor nyo. Isipin mo yun, nag-park ka lang, dahil ito all the time may supply, basta pindutin yan, gagana na yan, ano? So, hindi yan nakakonekta doon sa susian ng motor nyo. So, kahit na nakapatay yung motor nyo, nakabukas yung motor nyo, pwedeng pailawin to. So, pagka nag-park kayo sa parking, nakapatay yung susian nyo, nakapatay, pindutin to, iilaw yan eh, malolobat kayo, no? Ayun yung pinakamalaking problema nyo dito pagka napag-trip kayo sa parking. Mayroong mga accessory na dinadirectly kinokonekta dito, pero hindi dapat nakalabas yung mga switch nun. At saka kadalasan yung mga accessory na dinadirectly connected dito, wala naman talagang switch yung iba doon. Kagaya ng GPS, yan. Dinadirect sa battery yun, GPS. Wala naman switch yun. Tapos nakatago pa yung GPS. Depende sa accessory, ano. Pero ito, may switch ka na pwedeng laruin ng mga nantitrip sa parking yan. Sigurado, ang magiging problema mo dyan, malolobat ka. So, dalawa magiging problema mo sa ganitong klase ng diagram. Una, pagka hindi ka naglagay ng fuse, pagka nag-short to, masusunog yung wiring mo. Pangalawa, pwede kang pagtripan sa parking. Yan. Ayan yung magiging problema mo. Hindi masisira yung mini driving light mo, hindi masisira yung battery mo, pero pagka wala kang fuse, wala kang relay, tas directly mo sa battery, yun. Pag nag-short, sunog yung wire, pwedeng pagtripan, lobat yung battery. Yan, simpleng discussion lang. So, tapusin na natin itong video na to. Ingat kayong lahat. Ride safe. God bless.